That's why it says here, gamit ang kanyang kapangyarihan upang sila'y protektahan. Now, ang tanong, saan mo nakuha ng ating mga Reformed Baptist na mga kapatid ang itong klase na turuan? Turn with me in 1 Peter chapter 1. Unang Pedro, Kapitulo 1, talatang 3 hanggang 5. 1 Peter chapter 1, verses 3 to 5. Unang Pedro 1, 3 to 5. 1 Peter 1, verses 3 to 5. The Bible says, purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa dakila niyang awa sa atin, ipinanganak tayong muli sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ito ang nagbibigay sa atin ng malaking pag-asa na may nakahandang mana ang Diyos para sa atin. Ang manang ito'y nasa langit. Walang kapintasan, hindi nasisira, at hindi kumukupas. So patungkol po ito sa eternal life. Verse 5, at sa pamagitan ng pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos. Habang naghihintay kayo ng kaligtasan na kailangang ihayag sa huling panahon. Ang ibig sabihin, kagaya po na ng pag-aralan po natin a few Fridays ago, bakit po ang kaligtasan ay hindi nawawala? Bakit po ang kaligtasan is going to persevere to the very end? Bakit po kahit kailan ang ating pananampalataya will never depart permanently from Christ? Dahil sabi po ni Pedro, protektado po ito hanggang sa katapusan. At sino po nagbibigay ng proteksyon? Sabi ho, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos. Now, hindi po binabanggit po ng Biblia that hindi posible sa isang Kristiyano na hindi mahulog sa kasalanan. Now, that is in fact the case para sa maraming figura sa Biblia. Si David po ay nangalunya, si David po ay nakapatay, si Solomon ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan, si Manase, hinandog po niya ang mga sanggol sa apoy. Masasabi po natin, maraming nagawa ang mga mananampalataya na kasalanan na masasabi po natin karuma-duma sa harapan po ng Diyos. Pero notice, dahil sila po ay pinili ng Diyos, even though the Christian can fall into seasons of very grievous and heavy and serious sins, dahil protektado po ang ating pananampalataya at protektado po ang ating kaligtasan, hindi po niya hahayaan na tayo po ay manatili at magpatuloy sa mga kasalanan po na yun. But rather, He's going to give us conviction and repentance na pagsisihan po natin ang ating mga nagawang kasalanan at manumbalik sa Diyos. So kita po natin dito kung saan po humugot ang mga Reformed Baptists patungkol po sa katuruan na bakit po hindi pwede mawala ang ating kaligtasan. Dahil iniingatan po ito ng Diyos hanggang sa huli. Moreover, sabi din po ni Kristo in John chapter 10, if you kindly turn your Bibles with me, John chapter 10, beginning at verses 28 to 30, John chapter 10, verses 28 to 30. Look at the promise of Christ. Sabi po dito sa Juan 28 hanggang 30, binibigyan ko sila, referring to the Christian, ng buhay na walang hanggan. At kailanman ay hindi sila mapapahamak. Walang makakaagaw sa kanila sa aking kamay. Ibinigay sila sa akin ng Ama ng higit na makapangyarihan sa lahat. Walang makakaagaw sa kanila mula sa kamay ng aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Now, in your English translation, I've already shared this with you nung Friday Bible study po natin noon. But in your English translation, nakalagay in verse 28, I give them eternal life, and they shall never perish. Now, sa original, ang nakalagay po talaga is, they will never, ever perish. Ever. Na ang ibig sabihin po nun, ang rason kung bakit imposible na mawala ang kaligtasan ng mga Kristiyano ay dahil
ang ating kaligtasan, mga kapatid, ay nakaukit sa karakter at kasunduan ng banal na Trinidad sa bawat isa. Nang ibig sabihin, nangako si Jesus na walang pinili na ibinigay ng Ama sa Kanya ay mapapahamak. At ipinangako din ng Ama na ang lahat ng pagpapalang espiritual na ibibigay po niya sa kanyang mga pinili ay matatanggap po nila dahil ibinigay sa kanila ang banal na Espiritu. So sa madaling salita, if a person, hypothetically, could ever lose their salvation, God is a liar. God is not a God of His promises. God is not a God of covenant. Pero dahil po nakasalalay ang ating kaligtasan at ang protection po nito sa kasunduan ng bawat persona ng banal na Trinidad, kung nangako po si Jesus na walang maagaw sa kanyang kamay, at nangako po si Jesus na ang kamay ng kanyang Ama will continually protect the sheep forever, at sila nagkakaisa sa pagbibigay protection po doon, malamang na kapatid, imposible talaga mawala ang kaligtasan ng mga mananampalataya. Lastly, basahin po natin dito in Romans chapter 8. Romans chapter 8. Even if the Christian does not fall into seasons of serious and grievous sins, certainly he will fall into serious trials and serious temptations. But even that is not enough to remove him from the salvation plan of God. Sa Roma 8, talatang 34. Romans 8 verses 34 to the end of the chapter. Tignan niyo po nakalagay. Wala rin nakahakot sa atin ng kaparusahan. Dahil si Kristo Jesus na mismo ang hinatulang mamatay para sa atin. At hindi nag-iyan. Muli siyang binuhay at nasa kanang kamay na ngayon ng Diyos na namamagitan para sa atin. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Kahit na dumaras pa tayo mga pagsubok. Paghihirap, pag-uusik, gutom, kawalan, panganib o maging kamatayan, gaya nga na sinasabi sa kasulatan, alang-alang sa iyo, palagi na sa panganib ang aming buhay, para kami mga tupang kakatayin. Pero kahit ganito ang kalagayan natin, kayang-kaya natin pagtagumpayan ito sa tulong ni Kristo na nagmamahal sa atin, sapagkat nagtitiyak ko na walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa atin sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Maging kamatayan o buhay, mga anghel o anumang makapangyarihang espiritu, ang kasalukuyang panahon o ang hinaharap, ang mga kapangyarihan, ang mga nasa itaas o mga nasa ibaba, o kahit ano pang mga bagay sa buong mundo, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Did you know something? 3 times in this section, binanggit po ang anong mga salita ginamit, at binanggit ng 3 beses. Verse 35, walang makapaghihiwalay sa atin. And then, binanggit po ulit in verse 39. Sabi po dito, ano pang mga bagay sa buong mundo ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. And again, in verse 38, sapagkat natitiyak ko na walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. So in the New Testament, kapag paulit-ulit po ina-emphasize ang isang bagay, what is that trying to convey? Imposible na mangyari ito. Who will separate us? Who will separate us? Who will separate us? The answer, no one and nothing. Why? Kasi ang ating kaligtasan is not dependent on our performance or our faithfulness, but it is dependent and accomplished by the faithfulness and work of Christ. Kaya mga kapatid, kapag dumarating po sa atin ang mga pag-iisip na, I don't know if God will ever save me because I always fail. Huwag ka mag-alala. Basta ikaw ay humihingi lagi ng tawad sa Diyos at sinisikap mo magbago.
Yan po ay katiyakan at katibayan that you belong to Christ. And no matter what happens on this side of life, hindi ka hahayaan ng Panginoon, ng Ama o ng Espiritu Santo na mapahama. Dahil ito po ay nakaukit sa kanilang kasunduan, sa kanilang karakter bilang tapat na Diyos at protektado po tayo ng kanyang kapangyarihan. Kaya sabi po ng ating confession, ang mga hinirang, inampon, ginawang matuwid, gamit ang kanyang kapangyarihan upang sila'y protektahan sa pamagitan ng pananampalataya na tungo sa kaligtasan. As long as there's loving faith, as long as there's persevering faith, as long as there's a desire to love Christ and live for Christ, never mawawala ang aming kaligtasan. So with that being said, mga kapatid, there's a reason why tinawag ko ito the good news. Dahil hindi siya maging good news kung ang kaligtasan ay nawawala. Walang kwentang balita ang tawag ko. Pero kung ang kaligtasan mo ay protektado for all of eternity by God's power, then certainly and most assuredly, ito po talaga ay isang magandang balita. So with that being said, does anyone have any questions sa ating pag-aaral po itong hapon with relation po sa ating confession? Does anyone have any questions this afternoon? Alright, salamat po mga kapatid. Kung wala pong katanungan, manalangin po tayo and we may return to our respective fellowships.